So, bilang mga mananampalataya, we need to go back into the business of prayer. At makikita natin sa Bible, no, pag pinag-aralan natin in Hebrews, if I'm not mistaken, in Hebrews 5:7, ang sinasabi ng banal na kasulatan, that the Lord Jesus Christ is praying for us. Yun yung ibig sabihin ng word na intercession. Inter means between, sid means to go. No? So, ibig sabihin nun, to go in between, to mediate, to pray. At yun ang ibig sabihin na intercession. The Lord Jesus Christ is praying for us. Pag pumunta naman tayo sa Romans chapter 11, nakalimutan ko yung verse, but the Holy Spirit is telling us, no, na siya ay nananalangin sa atin. So, ang Panginoon ay nananalangin sa atin. Ang banal na Espiritu ay nananalangin para sa atin. In fact, the Holy Spirit is correcting our prayer. Tinatama niya yung panalangin natin. Kung ang Panginoon ay nananalangin, ang banal na Espiritu ay nananalangin, gaano tayo kadalas manalangin? No? Gaano kadalas? Ilang panalangin ang dapat natin nagawa, pero hindi natin nagawa. Ay hindi ko po sinasabi na hindi tayo nananalangin. Marahil nananalangin tayo, but pwede sana tayong maging mas mapanalanginin pa, pero hindi natin nagawa. So, gaano tayo kadalas manalangin? So, we need to go back in the business of prayer. Hindi yung panalangin na masabi lang, ordinaryo, mahina, no? Kinabisa, at marami pang ibang bagay. So, 4 na bagay ang gusto ko pong makita natin dito sa panalangin ni Daniel, no? Sa Daniel chapter 9. Yan ang naglalaman ng ang content niya na yung panalangin ni Daniel. Actually, 2 yung laman ng chapter 9, no? Pag binasa niyo po ng buo, it's about prayer and it's about prophecy. No? Kaya nga tinawag si Daniel na man of prayer and prophecy. So, 4 na bagay na kung ito ay gagawin natin, i-apply natin, we can know for sure that we can really touch the heart of God. Number 1, we need to pray with serious concentration. Pray with serious concentration. Sabi dyan sa verse number 3, and I set my face unto the Lord God to seek by prayer and supplication with fasting and sackcloth and ashes. So si Daniel, nanalangin siya, yung buong attention niya, no, sabi doon, I set my face unto the Lord God to seek by prayer with supplication, at kaakibat ng kanyang panalangin, with fasting. No, ibig sabihin ng fasting, hindi ka nagsasangtabi ka ng pagkain. Isinasangtabi mo yung oras ng pagkain to focus on spiritual matters. At hindi ka titigil, hindi ka hihinto sa pananalangin until such time na yung pinapanalangin mo is very clear. Malinaw ang sagot ng Diyos sa iyong puso. No? Kaya makikita natin dito yung kumpiyansa sa panalangin ni Daniel. Hindi katulad ng kadalasang tangan-tangan nating diwa sa panalangin na para bang pwedeng sagutin ng Diyos, pwedeng hindi, no? Pero ang sinasabi sa atin ni Jeremiah, na siyang binabasa rin naman ni Daniel, call unto me and I will answer thee and will show thee great and mighty things which thou knowest not. Kayo ba, nagawa nyo ba itong panalangin ni Daniel? Tignan nyo kung paano siya manalangin. With fasting, with sackcloth and ashes. So during this time, in the Old Testament, yung mga kasuotan na ito, itong paglagay ng sarili sa abuhan, isa itong senyales o pagpapakita ng kapakumbabaan. The same thing na nangyari sa bayan ng Nineveh nung si Jonah ay napadpad doon at ang mula sa kanilang hari at sa lahat ng nasasakupan, maging sa mga hayop,
ay nagdamit ng damit ng pagsisisi. Ang buong bayan ng Nineveh ay nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Ganito ang panalangin ni Daniel. Tayo, kung tatanungin tayo, maybe this morning, nanalangin kayo. Ano kaya yung pinanalangin ninyo? Pwede nyo pa kayang ma-recite? Naalala nyo pa kaya? O nakalimutan nyo na? No? Pero si Daniel, ganun yung kanyang atensyon. At dito, binigyan niya tayo ng halimbawa, paano manalangin. Binigay niya yung kanyang buong sarili, buong oras, buong atensyon sa pananalangin. Hindi ito dahil sa gaano ka kadalas o gaano karami ang iyong panalangin. Maraming tao, no? Sobrang dami kung tinatawag nila yung sarili nila na prayerful, hindi dahil sa nananalangin sila ng dalisay sa Panginoon, bagkus kung hindi, ang basihan ay gaano karami nila sinambit yung panalangin. Paulit-ulit, same words, memorize, and so on and so forth. Pero hindi po ito sa gaano mo karami sinambit. Hindi ito sa gaano kaganda ang ginamit mong salita sa panalangin. Hindi ito sa kung gaano kakahaba manalangin. At hindi rin ito sa emosyon na inilagay mo sa panalangin. Hindi ito sa lohika na ginamit mo sa iyong panalangin. Bagkos ang panalangin ay sa pamamagitan ng pananampalataya at yung kataimtiman, yung kadalisayan. Ibig sabihin, tunay ito sa iyong puso. Hindi natin kailangan gumamit ng magagandang salita. Just for the sake na maging matalinhaga yung ating panalangin. Bagkos kahit na anong salita that will describe our prayer, pwede nating gamitin. Dahil pwede nating buksan ang puso natin, ang ating isipan. Pwede nating ibigay yung ating mga bigat sa ating Panginoon. Sabi dito sa verse number 3, minention po dyan yung word na fasting. No? Ganun tayo. Gayon din naman tayo bilang mga mananampalataya. No? Kung ito'y ginawa ni Daniel, dapat gawin din natin ito. Tingnan natin sa Matthew chapter 6, verse number 5. Matthew chapter 6, in verse number 5. And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. So tayo daw, kapag tayo ay nanalangin, huwag daw tayong maging katulad ng mga hipokrito. No? During this time, nananalangin sila, nakaharap sa mga templo, sa sinagog, at doon ay anong purpose ng kanilang pananalangin? Just to show up. Para lang gumawa ng eksena, magpakita na sila ay relihiyoso. Tingnan natin sa Matthew chapter 6 in verse number 16. Matthew chapter 6 verse 16. Moreover, when ye fast, be not as the hypocrites of a sad countenance, for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, they have their reward. So the purpose of prayer and the purpose of fasting ay hindi para magpasikat, magpakita na ikaw ay relihiyoso. But instead, ang purpose nito ay personal, private, no? Hindi para ipakita. In fact, kung ikaw nga ay magpa-fast, sabi, kumbaga hindi dapat nahahalata ang Panginoong Jesus. Madalas siyang nananalangin at nagpa-fasting, pero tuloy-tuloy pa rin ang kanyang paglilingkod na hindi siya nahahalata na ginagawa niya itong mga bagay na ito. At ngayon, sa ating kasalukuyang panahon, the word fasting, naririnig na lang natin yan sa mga doktor. No? Kapag may sakit ka na, kailangan mong operahan, fasting. It seems it is a word that is
forgotten sa buhay ng mga Kristiyano. Nalimutan na, nalipasan na. Hindi na natin alam yung halaga nito sa ating buhay. Pero ito'y makapangyarihan in the time of Daniel, and it is still powerful even in our time. At hindi ito nilikha at ginagawa sa publiko, bagkos ito'y ginagawa sa pribado at personal nating buhay. Ako nag-iisip, ilan kaya sa mga Kristiyano, ilan kaya sa mga member ng Mount Olives Baptist Church ang pinapractice itong tinatawag natin na fasting? Ilan kaya sa atin ang merong ganitong klase ng programa sa ating prayer life? What is fasting? Fasting is going without food for spiritual purpose. Ilang bagay ang kailangan nating iwasan when we talk about fasting. Sige nga, iyan mo nga dyan sa ating slide. What to avoid when we are fasting? Sabi diyan yung show off, papakitang gilas. Legalism, no? Ritualism. At yung ikaw ay nagpa-fasting, ang tingin mo sa sarili mo, you are holier than the others. Or dahil nag-fasting ka, ang tingin mo mas mayabang ka na, mas banal ka na, mas mataas ka na. Tingnan natin dito sa Zechariah chapter 7 verse number 5. Zechariah chapter 7 verse 5, "Speak unto all the people of the land and to the priests, saying, when ye fasted and mourned in the 5th and 7th month, even those 70 years, did ye at all fast unto me, even to me." So, ang ating purpose, no, yung primary purpose natin ay walang iba kundi yung ating pakikipag-usap, yung paghanap ng kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kailangan nating siyasatin ng maigi yung ating motibo. Ano ang nagiging benepisyo ng panalangin? No? Sige nga, pakita nga natin sa ating slide. Number 1, it strengthens our prayer. No? Tingnan natin sa Joel chapter 2 in verse number 12. Joel chapter 2 verse number 12. "Therefore also now, saith the Lord, turn ye even unto me with all your heart, with fasting, and with weeping, and with mourning." Tignan naman natin sa Jeremiah chapter 29, in verse 13. Jeremiah 29 in verse 13, "And ye shall seek me, and find me, when ye shall search me, with all your heart." So, yung panalangin ay napapalakas kung ibibigay natin yung ating buong atensyon, yung ating buong puso sa panalangin na ito. Merong kakaiba dito sa tinatawag natin na fasting, no? Na kung saan nagagawang payukuin ang langit. No? In the book of Psalms, sabi doon na madalas nating mababasa, sinasabi ng mga awit, "Incline thine ears." No? Niniwala kayo doon, napapayuko natin ng langit, napapayuko natin ng Diyos kapag tayo ay nananalangin. Alam nyo, the word prayer, it is a word na, kumbaga sa atin, gasgas na. Madalas na nating naririnig bilang mga Kristiyano. Pero, gusto kong simulan natin yung kaisipan natin muli. Isipin natin ang Diyos ay nakikinig sa atin at ang Diyos ay sumasagot ng ating dalangin. No? Sariwain nga natin yung kaisipan na yun. Just imagine na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na lumalang ng lahat, ay iniyuyuko yung tenga niya at nakikinig sa iyong dalangin. Hindi ba overwhelming yung ganong pakiramdam? Na yung Diyos nakikinig sa iyo?
na yung faith ay nagiging malinaw. It becomes sight. No? Hindi siya ambiguous. Hindi siya hit and miss. But instead, nagkakaroon ng malinaw na sagot at malinaw na pananaw ang ating buhay. Kaya minsan, pagka pinanood natin yung mga kulto, di ba? Nagmumukha pa silang totoo kaysa sa atin. Kasi the way they pray, talagang tiyak na tiyak. And they have full confidence. So, ang panalangin ang fasting ay pinapalakas ang ating panalangin. No? Sabi doon, kung hahanapin nyo ako ng buong puso. Tingnan naman natin yung pangalawa, na na-overcome mo yung iyong sarili. Subdue yourself. Ezekiel chapter 16, verse 49. Ezekiel chapter 16, verse 49. Behold, this was the iniquity of thy sister Sodom, pride, fullness of bread, and abundance of idleness was in her and in her daughters. Neither did she strengthen the hand of the poor and needy. Gusto kong tignan natin yung Sodom and Gomorrah. Very familiar sa atin. Ano yung kinahinatnan nila? Ano yung kanilang naging katapusan? Pero bago ipataw ng Diyos itong paghuhukom na ito, itong hatol na ito, ano yung meron sa kanila? Sabi ng Bible, merong sagana na pagkain. No? Walang katapusan na pagkain. Ibig sabihin, binibigay nila yung lahat ng gusto ng kanilang mga sarili. Diba? Pero hindi nila alam na ang paghukom ng Diyos ay nalalapit na sa kanila. Diba? Mga kapatid, mga kaibigan, alam ba nating sabihin sa sarili natin yung salitang no? No? Kaya ba nating hindian yung gusto ng ating sarili? And so, when we fast, we overcome ourselves. Napagtatagumpayan natin ang ating sarili. At wala tayong isa sa mga higit nating kalaban ay ang ating sarili. Isa sa pinakamahirap talunin ay yung ating sarili. Next, dito sa fasting, when we fast, when people fast, it stops God's judgment. Tingnan natin sa John chapter 3 verse number 5. John chapter 3 verse number 5. So the people of Nineveh, it's Jonah. Jonah chapter 3 verse 5. Jonah chapter 3 verse 5. Sabi diyan, the people of Nineveh believed God and proclaimed a fast and put on sackcloth from the greatest of them even to the least of them. Pag tumalon tayo, sa Jonah chapter 3 verse 10. Jonah chapter 3 verse 10, and God saw their works and they turned from their evil way, and God repented the evil, and He had said that He would do unto them, and He did it not. So alam natin yung pangyayari sa lugar ng Nineveh. Sa sobrang kasalanan, sa sobrang kasamaan, ay nais silang parusahan ng Diyos. Pero merong pinadalang mensahero ang Diyos by the name of Jonah. At sa pinakamaigsing mensahe, sa isang lingkod na wala sa puso ang kanyang paglilingkod, nakita natin gaano makapangyarihan ng Diyos na nagawa niyang baguhin ang puso ng mga tao na ito. At nang dahil sa kanilang pagsisisi, ay nakita natin na hindi iginawad ng Diyos yung kaparusahan na nararapat sa kanila. Tingnan natin sa Jeremiah chapter 18 verse 7 up to verse number 8. Jeremiah chapter 18 verse 7 up to verse number 8. At what instant I shall speak concerning a nation,
and concerning a kingdom, to pluck up and to pull down, and to destroy it. Verse number 8, if the nation against whom I have pronounced turn from their evil, I will repent. Ibig sabihin ng repent, he will have a change of mind. Kung ang isip ng Diyos ay parusahan, pero sa kanilang pagsisisi, he will have the change of mind. No? Evil that I thought to do unto them. So ganun po ang nagagawa ng fasting. Nagagawa niyang pigilan, pahintuin ang hatol ng Diyos, ang parusa ng Diyos. At nakita natin yan sa buong kasulatan. Next, nagagawa nitong pigilan ang kaaway. No? Shut the enemy's plan. Tignan natin sa 2 Chronicles chapter 20 in verse number 3. 2 Chronicles chapter 20 in verse number 3. And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaim a fast throughout all Judah. And Judah gathered themselves together to ask help for the Lord, even out of all the cities of Judah. They came to seek the Lord. Talon po tayo sa verse 29. And the fear of God was all the kingdoms of those countries when they had heard the Lord fought against the enemies of Israel. So nagagawa nitong wasakin ang plano, pigilan ang plano ng kaaway. And also when we fast, nagagawa nating mahanap ang guidance ng ating Panginoon. Tingnan natin sa Acts chapter 13 in verse number 2. Acts chapter 13 in verse number 2, and they ministered to the Lord and fasted. The Holy Ghost said, separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them. So dito, kailangan nila ng mga misyonaryo at bago nila napili si Barnabas at si Saul, anong ginawa nila? They pray and they fast. And nung na-identify na nila, sabi nila, hindi sila tumigil sa pananalangin, hindi sila tumigil sa pagpa-fasting, and when yung kanilang panalangin ay naging malinaw, naging klaro, sabi nila, itong dalawa na ito ang pinili ng Diyos upang sumunod sa kanyang panawagan. At nang dahil dito, ay isinugo nila ang dalawa na ito sa pagmimisyon. No? Ano pa po? It shatters strongholds. In Isaiah 58 verse 6, Isaiah 58 verse 6, is not this the fast that I have chosen, to loose the bonds of wickedness, to undo heavy burden, and to let the oppressed go free, that ye break every yoke. Ano pa mang mga tanikala, no? Especially kapag ang pinag-uusapan natin yung mga demon possessed, yung possessed with the evil spirit. So, yung ministry na yun ay hindi basta-basta. Hindi ka pwedeng maging involved sa ganong ministry nang wala kang panalangin muna. No? Hindi yun isang mahika. Hindi yun katulad sa mga napapanood natin. Kailangan ng malalim na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Pagpapalaya. Kaya ang mga, naalala nyo, sabi ng mga disciples sa Panginoon, bakit hindi namin mapalayas, no? Yung masamang espiritu, no? So, ang may problema, yung kanilang pananampalataya, yung kanilang pakikipag-ugnayan sa pananalangin. So, paano tayo magfa-fasting? Let's check our motivation. No? Prayerfully, select your fast. Kailan ka magfa-fasting? Panalangin mo. No? Kailan mo yan gagawin? And do not be extreme. No? Ibig sabihin, may panahon kung kailan ka kakain
Hindi habang buhay, puro fasting na lang. To the point na pinapatay mo na yung sarili mo. Hindi na faith yon, extremism na yon. No? Tino-torture mo na yung sarili mo. So may hangganan kung kailan ka magfa-fast, may hangganan kung kailan ka kakain ulit. And also consider your medical condition. Baka meron kang sakit. No? Baka meron kang kondisyon na pangkalusugan na hindi mo pwede isagawa itong mga ganitong bagay. And huwag mong ipagyabang. Hindi ito ginawa o nilikha para ipagyabang. So, pray with serious concentration. We have to concentrate. No? Kailangan nating isang tabi yung mga personal na bagay at kailangan nating ituon yung sarili natin sa pananalangin. Number 2, pray with steadfast confidence. Tignan natin sa verse number 4. Daniel chapter 9 in verse number 4. Daniel chapter 9 in verse number 4. And I prayed unto the Lord my God and made my confession and said, O Lord, the great and dreadful God. No, dakila. At sabi doon, dreadful. Kahindik-hindik. Ganun niya nilalarawan ng Diyos sa panalangin. Na siya ay dakila at kahindik-hindik. Sabihin, kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, dakila ang Diyos. Pero kung ikaw ay pasaway at matigas ang ulo, isipin mo yung Diyos paparusahan ka. Hindi ba kahindik-hindik yun? Kasindak-sindak yun? So, yan ang katangian ng ating Diyos. He is great. He is a dreadful God, keeping the covenant and mercy to them that love Him and to them that keep His commandments. Talon tayo sa verse number 7, Daniel chapter 9. Lord, righteousness belongeth unto Thee, but unto us confusion of faces. As at this day, to the man of Judah and to the inhabitants of Jerusalem, and unto all Israel that are near and that are far off, through all the countries whither Thou hast driven them, because of their trespass, that they have trespassed against Thee. Talon tayo sa verse number 9. Verse number 9, that to the Lord our God belong mercies and forgiveness, though we have rebelled against Him. Sa lahat ng mga Bible characters, no? Isipin nga natin, lahat merong kasalanan, lahat merong, like for example, si Solomon, meron siyang 1,000 babae sa buhay niya, no? Merong mga concubines, meron siyang asawa, all in all, meron siyang 1,000. No? Si Solomon, bakit nga ba nahulog sa kasalanan si Samson? Si Samson, ano? Because of a woman by the name Delilah. So, these two men in the Bible, the strongest and the wisest men in the Bible, saan sila nahulog dalawa? Sa kasalanan. No? Now, let us compare the life of Daniel. Anong kasalanan ni Daniel? Meron bang naka-record sa Bible? Anong kasalanan ni Daniel? Pwede ba natin sabihin? Wala. Among all the Bible characters, si Daniel lang yung walang naka-record. No, you can read the whole book of Daniel. Nagsinungaling ba si Daniel? Gumawa ba siya ng masama? Nagnakaw ba siya? Walang kahit na anong kapintasan. At masasabi natin that Daniel is the perfect type of Christ. Pero, hindi natapos doon. Sabi niya dito sa panalangin niya, sa prayer niya in Daniel chapter 9, in verse number 9, no? To the Lord our God belongeth mercies and forgiveness.
though we have rebelled against Him. So bakit nawasak ang bayan ng Israel? Bakit nasira ang kanilang syudad, ang kanilang bayan? Wasak ang kanilang mga pader? At bakit sila nasa lugar ng Babylonia? Sila na tinatawag na anak ng Diyos. Sila na tinatawag na piniling bayan ng Diyos. Sabi ni Daniel, because we have rebelled. Kasama siya. Kung ano yung kasalanan ng kanyang mga kababayan, kasalanan din niya. Dahil kami ay nagkasala, kami ay lumabag, kami ay hindi sumunod sa Diyos. So kung hindi pa inamin ni Daniel, hindi pa natin malalaman na makasalanan siya. No? Isa pa sa mga Bible characters na wala tayong makikitang ginawang mali, si Job. And ang tinasabi ng Diablo, kaya lang naman yan nagtatapat si Job kasi pinagpapala mo. Alisin mo yung kanyang pagpapala at isusumpa ka niya. So yun yung thesis. Yun yung defense ng Diablo. No? Yun yung kanyang thesis defense. Kaya lang nagtatapat yung tao kasi may blessing siya. Alisin mo yung blessing, yung tao, isusumpa ka na niya bilang Diyos. Anong kasalanan ni Job? Wala. He is perfect. Sangayon sa kanyang credentials, sa Daniel, in Job chapter 1, walang kasalanan si Job. Lagi nga siyang nag-o-offering nagkakaloob para sa kanyang sarili at para sa kanyang mga anak. Pero dumating ang Diablo, sabi niya, ito yung thesis defense ko. Kaya nagtatapat ang tao kasi pinagpapala mo. Alisin mo yung pagpapala at isusumpa ka na niyan. Pero ginawa ng Diyos, sabi ng Diyos sa Diablo, sige, gawin mo, alisin mo lahat. Huwag mo lang gagalawin yung kanyang buhay. Huwag mo lang kukunin yung kanyang buhay. And so, ginawa ng Diablo. At tama kaya yung thesis ng Diablo? Tama kaya yung proposition niya? Na kaya lang nagtatapat ng tao kasi may blessing? Nung inalis na lahat ng Diablo, mga anak niya, pati yung kanyang asawa, sabi ng kanyang asawa, Job, isumpa mo na lang yung Diyos mo at mamatay ka na. Pero hindi ginawa yun ni Job. Job remained faithful hanggang sa huli. Those who will endure to the end will be saved. Because they are saved, they will endure. Sabi ni Daniel, we have sinned. We have rebelled against Him. Now let us go to verse number 14. Sabi diyan, therefore had the Lord watched upon the evil and brought it upon us, for the Lord our God is righteous in all His works, which He doeth, for we obeyed not His voice. Hindi kami nakinig sa kanyang tinig. Sabi ni Daniel, that is his confession. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. That is 1 John 1:9. Si Daniel na perpekto, si Job na perpekto, wala silang nai-record na pagkakamali. And yet, they ask forgiveness. Si Job, sa huling chapter ng Job, ay yumuko rin siya the same way katulad ni Daniel. Nagdamit din siya nung damit ng pagsisisi. Bakit? Dahil kahit perpekto tayong tao sa mundo na ito, hindi natin kayang tapatan ang kabanalan ng Diyos. So He is holy. Ba? Holy, 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 Lord God Almighty. So even though we are perfect, wala kang kasalanan simula nung ipinanganak sa mundo na ito, ikumpara mo yan sa kabanalan ng Diyos, you are still sinners. We are still sinners. Sa isang puting tela, ilang dumi kailangan mo ipahid para masabing madumi? Isang dumi lang, isang mantsa lang, isang patak lang, masasabi mo na yung madumi. Sa isang mahabang kadena, ilang kadena ang kailangan mong sirain para masabi na yung kadena na yon ay sira? Just one link. Isang dugtong lang at sira na yung mahabang kadena na yon.
How many sin ang kailangan nating gawin for us to be called sinners? Just one sin. Sa 10 Commandments, isa lang ang malabag mo, nalabag mo na ang lahat. Kaya totoong sinasabi na aklat ng Roma, all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi issue kung gaano ka kadalas magtirik ng kandila sa simbahan. Hindi issue gaano ka kadalas magsimba. Kahit lahat ng linggo sa buong buhay mo na atinan mo sa simbahan, hindi pa rin magbabago ang katotohanan na makasalanan tayo sa harapan ng Diyos. At maliban, natanggapin mo ang ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo, walang magiging kompletong kabayaran para sa ating kasalanan. Hindi ang ating pagiging relihiyoso, hindi ang ating kabutihan. Dahil nakita nga natin, sa isang dumilang, wala na itong saysay. Kaya si Daniel, sabi niya sa kanyang panalangin, lahat kami ay nagkasala. Kaya namin sinapit ang pangyayari na ito sa aming buhay dahil hindi kami nakinig sa tinig ng Diyos. At si Daniel, nagsimula siyang tumingin sa Diyos. No? Yung kanilang problema, hinapyawan niya lang. He just take a glance to his problem. But he gazed on God. Tumingin siya sa ating Diyos. Tingnan niyo po sa Daniel chapter 9 verse 20. Daniel chapter 9 verse 20 up to verse 21. And while I was speaking and praying, confessing my sin and the sin of my people Israel, and presenting my supplication before the Lord God for the holy mountain of my God. Yea, whilst I was speaking in prayer, even the man Gabriel, whom I had seen in the vision at the beginning, being caused to fly, swiftly touched me about the time of the evening oblation. So, the evening oblation is about 3 to 4 p.m. No? At yung 3 to 4 p.m. na yan, yung tinatawag na evening oblation, kung saan yung si Angel Gabriel ay ginawang hawakan itong si Daniel, hindi nyo ba alam na in the Old Testament, that's also the time, yung 3 to 4 p.m. Yan yung oras na kung saan yung saserdote, doon sa tabernakulo, doon niya pinapatak ang dugo na sakripisyo doon sa altar, no? Bilang hain, bilang handog. That's the evening oblation, 3 to 4 p.m. At kailan kaya namatay ang ating Panginoong Yesus? No? Tingnan natin sa Matthew 27 verse 46. Matthew 27:46, and about the 9th hour, no? That's 3 p.m. Jesus cried with a loud voice saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, my God, why hast thou forsaken me? Mga kapatid, mga kaibigan, anong kumpiyansa meron tayo na yung panalangin natin ay diringgin ng Diyos? Anong kumpiyansa meron tayo na kapag nanalangin tayo, yung panalangin natin papasok sa trono ng ating Diyos at hindi hanggang ulap lang? It is because of our Lord and Savior Jesus Christ. Namatay siya para sa ating mga kasalanan. Binayaran niya tayo ng kanyang banal na dugo. Ang pangalan natin, pangalan mo at pangalan ko ay nasa aklat ng buhay. At tayo tutungo sa langit na bayan. Ikaw ay anak ng Diyos. No? Sabi ng John 1:12, but as many as receive Him to them, gave He the power to become the sons of God. That is our confidence. Anak ka ng Diyos. So we need to pray with serious concentration
We need to pray with steadfast confidence. And then number 3, we need to pray with sincere confession. Tingnan natin muli sa verse number 4. Sabi sa verse number 4, "And I prayed unto the Lord my God and made my confession and said, O Lord, the great and dreadful God, keeping the covenant and mercy to them that love Him, to them that keep His commandments." Nakita natin sa mga talata na ito, binasa natin kanina, paano si Daniel ay nag-confess ng kanyang kasalanan. Hindi lang ng kanyang kasalanan, merong din ang kasalanan ng kanyang mga kababayan. There is personal confession, there is national confession, tingnan natin sa First John chapter 1 verse 8. 1 John chapter 1 verse 8. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Si Daniel, he is a perfect man. Si Job is also a perfect man. Ibig sabihin, wala tayong nalalaman, walang nakasaad, walang nakarecord na itong dalawa na ito have committed anything wrong. No? Pero pareho silang dalawa, nandun yung kanilang paghingi ng tawad. The question is, are we greater than Daniel? Are we greater than Job? Mas kaya ba natin silang higitan? Mas mabuti ba tayo sa kanila? Ngayon, kung sasabihin natin, we have no sin, then sabi ng Bible, we deceive ourselves. And the truth is not in us. Kung bibigyan mo ba ng grado yung sarili mo sa panalangin, ano kayang grado yung bibigay mo? Pasado kaya? Pasang-awa kaya? Tingnan natin sa Isaiah 42, in verse number 8. Isaiah 42, verse number 8. I am the Lord, that is my name. And my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. Mga kapatid, mga kaibigan, when we pray, isa lang po ang ating dadalanginan. Isa lang po ang ating tatawagan. Yung Diyos na buhay. Yung Diyos na nasa langit. At hindi ang kung ano paman. Isaiah 48 verse 11. For mine own sake, even for my own sake, will I do it. For how should my name be polluted? And I will not give my glory unto another. Ang Diyos ay tutugunin ang ating panalangin at sa uli, ang papuri at pasasalamat, ang kalwalhatian ay sa Kanya lamang. As we close, James chapter 5 verse 16. James chapter 5 verse 16. Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. So si Daniel, bakit nila kinahinatnan yon? Bakit sila naging natalo ng Babylon? Bakit sila sinakop ng Babylon? Bakit sila naging alipin ng Babylon? Sabi ni Daniel, hindi niya sinabing, dahil kasi matitigas yung ulo ng kababayan ko eh. Sinabi niya, dahil sa aming hindi pakikinig, dahil sa aming kasalanan, dahil sa aming hindi pagsunod. At nung sinabi yun ni Daniel sa kanyang panalangin,
yung angel na si Gabriel, dumating para ano? Para magpakita sa kanya ng vision. No? Yung vision na yon, yung tinatawag nating 70 weeks na pinag-aralan na natin, na tumatalakay sa plano ng Diyos sa hinaharap. In other words, nakita ni Daniel na hindi pala ito yung katapusan. Na kung minsan pag may problema tayo, parang yun na yung dulo, yun na yung katapusan. Pero ipinakita ng Diyos kay Daniel, bahagi lang to ng plano ko. Hindi ito yung dulo. This is not the dead end. No? Kapag tayo, nagpipreach tayo sa funeral, sinasabi natin palagi, dead is not dead end. Hindi ito ang katapusan. Hindi ito ang huling hantungan. Kung tayo ay mananampalataya, meron pang pagkikitang mambuli. Kapag may problema tayo, this is not the dead end. At si Daniel, nung nakita niya yon, nakita niya, nagkaroon siya ng kumpiyansa, nagkaroon siya ng pagpupuri sa ating Panginoon. Napakahalaga ng ating lakad, ng ating buhay. Sabi diyan sa ating talata na binasa, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. We need to go back in the business of prayer. No? Hindi yung panalangin na dumaan lang, hindi yung panalangin na sinambit lang natin, bagkos yung buong atensyon, buong puso at buong pag-ibig. Tayo pong lahat ay hinihilingan kong tumayo at tayo po ay magwawakas sa panalangin. Habang tayo po ay nakayuko at nakapikit, nakita po natin yung example ni Daniel when it comes to prayer. This is a kind of prayer that touches the heart of God. Dito ba sa mga puntos na ating nabanggit, meron ka bang nasalamin sa iyong buhay sa gawain ng pananalangin? When you pray, are you serious? Andun ba yung iyong concentration sa ginagawa mo, sa sinasabi mo? Or it seems nagiging routine na lang ang lahat? Saang area ng bahagi ng mensahe na ito, ikaw ay kinausap ng Diyos, ikaw ay pinaalalahanan niya na kailangan niya ang iyong buong atensyon, ang iyong buong puso sa pakikipag-usap, sa pakikipagniig sa ating Diyos. Ngayong umagang ito, sa anumang bahagi ng mensahe na ito, kinausap ka ng Diyos, meron siyang ipinakita sa iyo. Maaari mo bang idulog ito, ilapit ito sa ating Diyos sa pamamagitan ng pananalangin? Maaring napabayaan mo ang iyong oras ng pananalangin, maaring nanghina ang iyong pananampalataya, merong pinapanalangin na inihinto mo dahil maaring ikaw ay nawalan ng pananampalataya. Ano man ang mga bagay na laman ng ating puso. Sa umagang ito, maaari tayong lumapit dito sa unahan at makipag-usap sa Diyos. Magpasalamat sa Diyos sa paalala niya sa atin, sa pagwawasto ng kanyang salita. Kilalanin natin, katulad ni Daniel, that we have a great God. He is a great and dreadful God. Sa umagang ito, anuman ang ating pagpapalang natanggap, paalala, pagpapala, maaari nating ilapit sa ating Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Ang manaming Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito na kami po'y napaalalahanan. Salamat po sa katotohanan ng inyong salita. We need to go back in the business of prayer. Hindi lamang yung mga programa namin sa panalangin, bagkos yung aming personal na oras ng pananalangin. Yung saya, yung tamis, yung galak na kung saan nakikipag-usap kami sa inyo, kayo rin naman ay nakikipag-usap sa amin, at
totoong nai-enjoy namin ang fellowship na ito. Hindi yung panalangin na basta masabi na lang namin. Hindi yung pag-aaral ng salita ng Diyos na kung minsan nakaasa na lang kami sa mapapakinggan namin sa araw ng linggo. But ito yung panalangin, pakikipag-isa na pwede naming sabihin anuman ang laman ng aming puso, anuman ang bigat ng aming puso, at nandoon ang pagkilos nun sa aming buhay. Binibigyan kami ng pagtitiwala, binibigyan kami ng kapayapaan, binibigyan kami ng kagalakan na nagmumula sa inyo. Katagpuin niyo po ang bawat isa sa anumang mga bagay na nilalaman ng kanilang mga puso at pagpalain niyo po kami sa buong maghapon na ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Maaari na po tayong makabalik sa ating mga upuan. Maraming salamat po sa napagandang mensahe ngayong umaga. Tayo po'y manatiling nakaupo at tawagin po natin ang ating choir.
Tayo po'y muling tumayo at tayo po'y dadako sa ating doxology. Hilingan po natin si Deacon Danny para sa ating offertory prayer. And tayo awitin mo natin ang ating doxology song. Ready, sing. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at nagtanang sa langitan. Amen. Tayo manalangin, mapagpalang Ama, salamat po muli sa oras na ito. Salamat sa magandang panahon. Sa araw na ito na ipinagkalob nyo sa amin, na muli kaming magkatipon sa isang diwa, isang puso, ang patuloy na purihin ang inyong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon, sa masagana niyong biyaya, pagpupuno nyo ng mga pangangailangan ng inyong mga anak sa araw-araw, sa pag-iingat sa amin, saan man kami naroon, ano man ang aming ginagawa. At sa pagkakataong ito, dalangin namin na basbasan nyo, pagpalain nyo ang aming pagkakaloob. Patuloy nyong pagpalain ng inyong mga anak sa kanilang mga hanap buhay, mga ina at ama ng tahanan, maging mga professionals na nagsisipaghanap buhay, pang maging kabahagi ng gawain na ito. Pagpalain niyo po mga salaping malilikom, magamit pa ito sa ikalalago ng inyong gawain sa lugar na ito at sa malalayo pang lugar. Maabot namin ang mga kaluluwa, mga taong di pa nakakapakinig ng inyong mabuting balita ng kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa lahat-lahat at patubayan niyo kami sa buong maghapon, ang bawat isa. Bigyan niyo ng kaligayahan sa aming mga puso, Panginoon, sa aming patuloy na pagpupuri sa inyo. At patawarin niyo kami sa aming mga pagkakasala. Binabalik namin lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Kristo Jesus. Amen at amen. Habang nililikom po ang ating kaloob, ating tawagin po ang ating tanging bilang. Hello. Check, check. Low. Hello, check.
At tayo po dadako na sa ating announcements. At yun. Ating patuloy pong panalangin ng ating mga brethren abroad. Nandyan po si Sister Beverly at si Brother Ivan Mendoza. At para sa ating song leader sa worship service, nandito po si Brother Robin Ugay. At para sa ating scripture reading, nandyan naman po si Brother Carl Tabios. At para sa ating ushers, si Brother Medel, Brother Ashley, at Brother Miguel. Para naman sa ating gospel service na song leader, nandito naman po si Deacon Arnel Holo. And para sa ating scripture reading, Brother Migo Pedida. Para sa ating ushers, Brother Gab, Brother Aaron, Brother Nathan. Para sa ating special number sa worship service, nandito po si Ate Thea at sino to? Sister Jerry. At para sa ating gospel service na song leader, Born to Win. Para sa ating Sunday school teacher sa worship service, nandito si Sister Raquel, and sa gospel naman ay si Sister Graciel Mendoza. At para sa ating gospel service preacher, nandito naman po si Deacon Aljo Gonzales para sa next week. Para sa ating prayer meeting, patuloy po nating suportahan at daluhan ang ating araw ng panalanginan. At nandito na para sa ating song leader, si Brother Marben Castillo. Ang oras po niyan ay 7 p.m. to 8:30 p.m. Next, para sa ating youth, choir practice every Saturday. Open to all ages po yan. 6 p.m. onwards po yung practice ng choir. And para sa youth fellowship, every Sunday po, maaari po kayong dumalo sa aming fellowship. Para sa men and ladies fellowship naman po, every first Sunday of the month. And para sa ating joint fellowship, every last Sunday of the month. Maraming salamat po sa flower offering ng Gonzales family. And para sa next Sunday naman po ay Gonzales family pa rin. Para sa ating buwan ng wika, mamaya, patuloy po natin may panalangin na maging successful ang ating buwan ng wika. Para ngayon ganun din sa mga candidates natin. Para sa buwan ng wika. Mamaya na po yan. 3, tama ba? Anong oras? 4 po. 4 p.m. Next. Para sa church cleaners, ang next naman po yung group 4. Kahapon po yung group 3. So, yun. Sa ating church commitments, panalangin po natin naway yung commitment po ng bawat isa ay patuloy po na nagbibigay sila para sa gawain ng Panginoon. Para sa mga birthday celebrants, natapos na po noong August 24 si Aziel at si Deacon Gilbert naman po noong 27. So di na po tayo aawit at para sa ating mga bisita. Para po sa ating mga bisita, tumayo na lang po kayo pag tinawag. Si Dagsa, tama po ba? Dagsa Christine, hindi ko mabasa. Palakpakan po natin. At si Ate Bonipe, tama. Anong pangalan nito? Si Sister Aliyah. So, maraming salamat po sa pagdalo. At doon po natatapos ang ating gawain. Maaari na po kayong makaupo.
Tayo po yung magkamayan at doon po natatapos ang ating pangumagang gawain. Service po. Ang start po ng ating gospel hour service ay 3 p.m. So, ay 2:30 po.